Ito na ang mabibilis na balita. Nagkasunog sa isang warehouse sa barangay Apolonio, Quezon City, pasado alas 10 kagabi. Itinasa unang alarma ang sunog at rumisponde ang mahigit 30 truck ng bumbero. Napula ang apoy matapos ang halos 30 minuto. Walang naitalang sugatan sa insidente. Kabilang sa mga nasunog ang iba't ibang items na nire-repack at ibinebenta online. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Matinding trapiko ang sumalubong sa mga motorista at commuter sa MacArthur Highway sa Valenzuela kaninang umaga. Kasabayan ng pagkukumpuni ng Department of Public Works and Highways sa mga lubak sa kalsada na idinulot ng malalakas na ulan noong nakaraang linggo. Dahil dyan, nahirapang makasakay ang maraming commuter dahil punuan ang mga pampasaherong jeep. Para maibsan ang bigat ng trapiko, nagbukas ng zipper lane ang mga tauhan ng DPWH. Bago at malaking milestone ng isang successful medical operation sa Quezon City. Isang pasyente sa Urology Center of the Philippines ang tagumpay na natanggalan ng malignant prostate gland. Siya ang kauna-unahang inoperahan sa bansa sa pamamagitan ng telesurgery. Ang mga nag-opera kasi sa kanya, mga espesyalista ng UCPI na nasa Shanghai, China. Sa tulong po yan ng Medbot, isang makina na may robotic arms at monitor na kinokontrol sa pamamagitan ng internet. Sakaling bumagsak man daw ang internet connection sa naturang procedure, may mga doctor on site na nakahandang sumalo. Malaking tulong ang ganyang uri ng medical technology sa bansang gaya ng Pilipinas na kulang sa mga espesyalista. Uy, bago yan! Nanalasa ang buhawang yan sa Pomas, France. Maraming bahay ang natangayan ng bubong dahil sa napakalakas na hangin. Ayon sa mga otoridad, abot sa 300 bahay ang nasira. 100 doon ang posibleng hindi na maaaring tirahan pa kaya inilikas ang mga apektadong pamilya. May mga iniulat ding sugatan matapos ang pananalasa ng buhawi. Pumanaw po sa edad na 80 ang legendary singer-songwriter at queen of country music, Dolly Parton. Kinumpirma ito ng kanyang pamilya sa kanilang official social media accounts. Inalala nila ang memories at life achievements ni Dolly. Sabi nila, "She will always love you," nahango sa timeless masterpiece ni Dolly na "I will always love you." Nakilala rin si Dolly sa mga kantang Jolene at Coat of Many Colors. Isa si Dolly sa naging best-selling female artists of all time. Meron siyang 11 Grammy Awards, kabilang ang Lifetime Achievement Award. Nag-host siya ng TV variety show at naging star sa ilang movies. Nagluluksa rin ang ilang Hollywood celebrities sa pagpanaw ng music icon. Kabilang sa kanila ang country music star din na si Reba McEntire na sinabing mahalaga ang ambag ni Dolly sa music scene. Ang isa pang country music star na si Blake Shelton, inilarawan si Dolly na funnest, most loving and caring person. Ang award-winning actress naman na si Jamie Lee Curtis, tinawag na hero si Dolly. Si Kelly Clarkson, mamimiss daw ang incredible talent at gift ni Dolly na hinahangaan ng marami. Si Carrie Underwood, tinawag na epitome of faith, grace, talent, beauty and humor, ang namayapang music icon. Nagluluksa rin si Celine Dion sa pagpanaw ni Dolly na itinuring niya na may mabuting puso at mapagbigay. Iniutos ni US President Donald Trump na i-half-staff ang kanilang mga watawat bilang pagpupugay kay Dolly na tinawag niyang isa sa greatest country singers. Sa iba pang balita, arestado ang isang taga Bureau of Fire Protection na sangkot umano sa slot for sale scheme. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, huli nga sa entrapment operation ng PNP-CIDG ang isang babaeng tauhan ng BFP o Bureau of Fire Protection na sangkot sa tinatawag na slot for sale scheme. Nagsimula umano ang racket ng suspect na may ranggong Senior Fire Officer 1 sa paggamit ng dummy social media account. Nagpapadala raw ito ng message sa mga social media account ng mga aplikante na makakapasok sila sa BFP kapag nagbigay ng ₱250,000. Isang aplikante ang nagsumbong kaya ikinasa ang entrapment operation. Sa naunang pagkikita ng complainant at suspect, napababa ang halaga sa 300,000 mula 500,000. Sa sunod nilang pagkikita,
Dapat magkakabayaran na pero ang ending arestado ang suspect. Sinampahan na siya ng reklamong robbery extortion in relation to Cybercrime Prevention Act. Sunod namang sasampahan ang kanyang kasabwat na senior officer na meron daw papel sa BFP recruitment process. Sabi ni Colonel Grant Golod, ang regional chief ng CIDG Region 3. Iniimbestigahan ng PNP CIDG kung meron pang ibang sangkot sa slot for sale. 9 na taon na sa serbisyo ang suspect na ang sweldo kasama ng allowance ay nasa 45,000 pesos kada buwan. Sabi ni Colonel Golod, bago nahuli ang suspect, meron na daw siyang naunang nakatransaksyon na 4 na aplikante na nahinga niya ng 100,000 pesos kada isa. Hindi pa malinaw kung nakapasok talaga sa BFP ang 4 na aplikante. Wala pang pahayag sa ngayon ang naarestong suspect. Taon-taon na sa 20,000 hanggang 30,000 ang mga aplikante sa BFP para sa job opening na 2,500 lang. Isa ito sa nakikitang dahilan bakit may nagbabayad para makapasok sa ahensya. Umaapila si BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo sa mga gustong makapasok sa ahensya na huwag magpaloko sa mga mag-aalok ng slot for sale. Yan ang latest mula rito sa Camp Crame. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Eto naman, gaano ka-adventurous pagdating sa taste buds? Yung iba daw kasi titikim ba ng mga cookies na 3D printed? Ikaw may 3D printer ka. Oo nga, pero hindi pa yan ang pinaka-nakakagulat na factor ng sweet treat. Baka gawin mo to ha. Ang isa kasi sa main ingredients nito, plastic waste. Uy, bago yan. Fresh from the oven, from the printer. Yan po ang Microbites. Produkto yan ng mga researcher mula sa Southern Illinois University, Carbondale sa Amerika. Nabuo ang cookie dough nito gamit ang polyethylene terephthalate o PET plastic o PET plastic na karaniwang ginagamit sa bilang lalagyan ng pagkain at inumin. Iprinoseso ang PET plastic matapos haluan ng biodegradable waste gaya ng mga dahon ng mais. Ang nabuo mula sa plastic at plant waste, hinaluan ng engineered yeast para mabuo ang protein para makagawa ng 3D printed cookies. Pero wait lang, patuloy pa po ang dinedevelop ang 3D printed cookies at hindi pa maituturing na ligtas kainin ng mga tao. Dinedevelop ito sa ilalim ng isang programa ng National Aeronautics and Space Administration o NASA, kung saan target makagawa ng pagkain sa mga lugar na limitado ang resources gaya ng outer space. Ayan, basta safe kainin. Pero so far, wag muna. Wag muna. Pero try mo i-print muna.